Hi, Sir JD. Ang pangalan ko po ay Benji at nakatira sa probinsya ng Visayas. Gusto ko pong ibahagi ang kwento ko tungkol sa mga aswang. Karanasan ko ito at nangyari ito noong 21 anyos pa lamang ako. Sana po mapaunlakan niyo po ako at maibahagi niyo po ito sa channel ninyo. Hanggang ngayon uso pa rin ang paniniwala sa amin tungkol sa mga aswang. Pero hindi na katulad ng dati na sunod-sunod ang mga napapabalita na may natagpo ang bangkay, nalaglagan ng anak at nawawalang mga tao. May una akong karanasan sa mga aswang. Naranasan ko to noong 20 anyos pa lang ako. Isang taon matapos ang pinakagrabe na nangyari sa akin. Pero ihuhuli kong ikwento yon. Gusto ko munang ikwento sa inyo na totoong may aswang sa lugar namin. Kasagsagan ng tag-init noon. Sa taon na hindi ko na matandaan. Basta nasa pagitan nito ng 2002 at 2003. Ang tatay ko kasi may trabaho noon. Sinasama niya ako kapag may gawa siya. Sa hapon pag-uwi namin, gumagawa din siya ng kulungan ng hayop. Naggawa sa kahoy ng kawayan. Yun ang hanap buhay namin kapag wala siyang gawa. Alas 5 ng hapon pag-uwi namin. Tinulungan ko ang nanay ko na salansanin yung mga sinibak niyang panggatong kanina. Habang si tatay naman nasa harap ng bahay namin, nakaupo at nagkakape. Nagluluto naman ng hapunan ng nanay ko. Nasa labas naman ako nang biglang lumapit sa akin si tatay at may sinabi ito sa akin. May nakita daw siyang 3 itim na ibon na dumapo sa puno ng mangga. At ang nakakapagtaka, nakaharap daw ang mga ito sa bahay ng kapitbahay namin at para bang may tinitignan doon ng mga ito. Tinuro sa akin ni tatay kung saan nakadapo ang mga ibon nun. Nung nakita ko yun, makintab ang itim na balahibo ng mga ito. May halintulad sila sa uwak, sa laki at itsura. Pero may kahabaan ng mga tukha nito. Noon lang ako nakakita nun. Sabi sa akin ni tatay, aswang daw ang mga yun na nag-iibang anyo. Pero ang pinagtataka namin kung bakit sila nakaharap sa kapitbahay namin at bakit doon sila nakatingin. Hanggang sa lumapit sa amin si nanay dahil nagtaka din ito kung ano ang sinisilip namin sa labas. Hanggang sa naituro namin yung mga nakadapong ibon sa mangga. Doon na siya nagsabi na buntis daw pala yung anak ng kapitbahay namin noon sa una nitong anak. At baka yun daw ang tinitiktikan ng mga ito. Kani-kanina lang daw. Bumili kasi ang nanay ko doon ng talong at ampalaya. Kasi nagtitinda sila noon sa harap ng bahay nila ng mga gulay. At ang bantay daw noon, yung sinasabi niyang buntis naming kapitbahay. Yung buntis naming kapitbahay na tinutukoy ni nanay, ikaidaran ko lang din yun. Naging kaklase ko na din siya. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Trina. Maya-maya lang biglang umalis si tatay. Nagtaka naman kami ni nanay kung saan siya pupunta. Sinabihan naman siya noon ni nanay sa mahinang boses na wag na niyang tangkain na bugawin yung mga ibon sa puno nun. At nagsabi si tatay na hindi daw yun ang gagawin niya. Hanggang sa makita namin siya na lumabas sa bakuran namin at nagtungo doon sa kapitbahay namin. Hindi na namin alam kung anong nangyari. Pero ang sabi ni tatay nun, sinabihan niya daw si Trina na pumasok ng bahay. Kasi daw kapag maggagabi na, marami nang nakamasid sa paligid at delikado na sa kagayan ng buntis. Pagkasabi noon ni tatay, pumasok naman daw agad si Trina. Pero pinigilan niya noon ito at sinabihan siya ni tatay na doon muna siya sa amin hanggang sa makauwi ang mga magulang niya. Kasi daw wala pala siyang kasama noon sa bahay nila.
Doon muna si Trina sa bahay namin. Pagpasok niya, inaya agad namin siyang kumain. Noong kumakain na kami noon, doon na sinabi sa kanya ni tatay ang dahilan kung bakit siya nasa amin. Natakot siya noong ikwento sa kanya ni tatay na may nakatingin sa kanyang 3 itim na ibon kanina. Hindi na siya nagulat kasi alam niyang mga aswang daw yon. Ang masama pa, buntis pa siya at wala siyang kasama sa bahay noon. Nagpasalamat naman siya sa amin. Ilang oras lang ang nakalipas, nakauwi na rin ang mga magulang at kapatid niya. Hindi pa po dyan nagtatapos ang lahat. Dahil kinabukasan, pagsapit ng gabi, nakaranas kami ng kakaibang pangyayari. Sabi nga nila, kung minsan ang pagtulong daw ay nakakasama din. At yan po ang nangyari sa amin ni tatay. Pauwi na kami noon ng tatay galing sa trabaho. Naglalakad lang kami pauwi. Depende ang layo kung saang lugar kami may gawa. Pero ang tansya ko na layo ng nilalakaran namin araw-araw ay halos 1 oras din. Yan na ang pinakamatagal. Hindi naman kami nalalayo sa lugar namin. Habang naglalakad kami nun at tinatahak ang mapunong daan, hindi namin nakalain ni tatay na doon namin ito mararanasan. Kasi kahit liblib yung daan na yun at walang mga bahay, sanay na kaming dumaan doon. Sa araw-araw ba namang ginawa ng Diyos, doon lagi kami dumadaan. Naaalala ko noon nakita na namin yung inabandon ng kulungan ng baboy. Noong nakarinig kami ng huni ng ibon, nanggagaling yun sa himpapawid. Pero pagtingala namin, wala naman kaming nakita. Hanggang sa marinig naman namin yung huni na nagmumula sa mga puno na para bang doon sila nagtatago. Ang sabi noon ni tatay, bilisan namin ang paglalakad. Mga aswang umano ang nakapalibot sa amin ng mga oras na yon. Nang marating namin yung abandonadong kulungan ng baboy, nagtago kami doon ni tatay. Hindi naman sarado yung pader noon. Kulungan kasi yun ng baboy. Nakaupong posisyon kami noon habang nagtatago. Nawala yung mga ingay na naririnig namin ni tatay noong nakatago na kami doon. Pero sabi niya, wag pa rin daw akong gagalaw o gagawa ng ingay dahil nakamasid lang sila sa paligid. Sumilip si tatay noon para tingnan kung ano ang kalagayan sa labas. Hindi pa niya naiaangat ang ulo niya nun. Bigla na lang may sumugpong sa harap ng itim na ibon at lumusot doon sa pinagtataguan namin. Pero lumipad din ito papataas. Ang sumunod na nangyari ay ang nagbigay ng takot sa amin. Dahil narinig naming may sumampas sa bubungan ng pinagtataguan namin. Sa palagay namin ay isa yung tao, base sa bigat nito habang nasa bubungan. Kinalampag ng kung anumang nilalang ang bubungan nun, na para bang gusto itong sirain. Doon na sumigaw si tatay habang nakaupo kami, at sinabi nitong hindi kami natatakot sa kanya at hindi siya papayag na aswang ang kikitil sa buhay namin. Dito na po namin narinig na parang may bumabato noon sa bubungan, na para bang binabato yung kung sino man ang nasa bubong noon. Yung ibang mga bato na pumasok doon sa pinagtataguan namin ni tatay ay siya naman naming pinangbabato din noon. Ilang sandali pa, nawala din yung nilalang sa bubong. Nakita namin ni tatay na tumalon ito. Hindi ako nagkakamali sa nakita ko nun. Isa nga yung aswang. Kahit na ilang segundo ko lang yung nakita, alam ko na wangis yun ng isang tao. Pero butot balat ang katawan nito at mahaba din, na parang mas matangkad pa sa pangkaraniwang tao.
Yun ang unang beses na nakakita ko ng aswang. Akala ko malalaki ang katawan nila kasi malalakas sila, di ba? Pero salungat pala sa inaasahan ko. Yung mga bumabato pala noon sa labas, yung nagligtas at tumulong sa amin, mga kababaryo namin yun. Kasama nila si nanay noon. Siya po yung nagsama sa kanila para hanapin kami kasi magagabi na noon at hindi pa daw kami umuwi. Pero paano na lang kung hindi po sila dumating noon? Ano kaya ang nangyari sa amin ni tatay? Ang sabi ni tatay, yun daw ang mga aswang na inabala namin noon. Yung 3 itim na ibon na tinitiktikan ng buntis na kapitbahay namin. Binabalikan daw kami nito para magigante. Yan na po ang paunang kwento ko para magka-ideya kayo na may aswang talaga sa amin. Ang susunod kong ikukwento ay ang totoong dahilan kung bakit po ako napasulat sa inyo, Sir JD. Ito kasi yung pinakamalala na naranasan ko sa mga aswang. Nangyari ito sa akin mismo. 21 anyos na ako nito. 1 taon matapos yung naikwento ko sa inyong una kong karanasan sa mga aswang. Nangyari ito noong nagtrabaho ako noon sa isang pribadong pabrika. Ang naging trabaho ko noon ay isang hardinero. Ako ang tagapanatili ng malawak nilang bakuran, pero nagtagal lang ako doon ng 1 buwan. At ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit sandali lang ang itinagal ko doon. Yung pabrikang tinutukoy ko ay pabrika ng mga gasol. Kumbaga, sila ang supplier ng mga tinitindang gasol sa lugar namin. Pero hardinero lang ang trabaho ko doon. Wala na akong alam sa area kung saan ang pagawaan nila. Sa katunayan nga niyan, wala din ako naging kaibigan doon. Hindi ko din kasi kilala yung mga nagtatrabaho doon at nalaman ko na taga-ibang probinsya pala sila. Pero nakilala ko yung may-ari ng pabrika kasi siya yung amo ko doon. Lagi ko siyang nakakausap ukol sa kung ano ang iuutos niya sa akin. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Dante. Malaki po ang impluwensya niya sa kwento kong ito. Siya kasi ang dahilan kung bakit ko ito naranasan. Noong una ayos naman ang lahat. Nagkaroon ako ng permanenteng trabaho habang si tatay meron ding sariling gawa. Nagiwalay kasi kami ni tatay. Ang dahilan kung bakit ako nakapasok sa pabrikang yun ay dahil sa kakilala niya. Ako lang ang natanggap sa trabahong yun kasi hindi na kaya ng katawan niya. Mabigat po kasi ang trabaho doon at laging nakabilad sa araw. Tumatagal ng 6 na oras ang trabaho ko doon. Minsan kasi kapag maaga kong natapos ang trabaho ko doon, pwede namang magpahinga. Pero uuwi lang ako kapag nakonsumo ko na yung 6 na oras. Pero meron noong inalok sa akin ng amo ko na si Dante na isang trabaho ulit. Kumbaga dagdag kita. Gaya nga ng sabi ko, maaga akong natatapos sa trabaho. Sa oras na wala akong ginagawa, yun ang gagawin ko. Pero hiwalay ang bayad. Nagtanong ako kung anong klaseng trabaho yun. At ang sabi niya tagabuhat daw ng mga idinideliver sa kanyang lamang loob. 3 beses kasi sa 1 linggo, laging may nagpupuntang truck doon at yun pala ang dinadala ng mga ito, mga lamang loob. So ayun na nga. Ito na ang unang beses na nagsimula ako sa trabahong yun. Hindi lang ako naging tagabuhat nun kapag may deliver ng lamang loob. Ako din ang nagsasaayos at nagsasalansan sa walk-in freezer nila, kung saan nila yun iniimbak at tinatago. Ang mas matindi pa, ako din ang naghuhugas ng mga lamang loob na yon.
Kung iisipin, hindi naman nakakadiri yun. Kasi laman loob lang naman yun, di ba? Pero paano kung hindi mo alam kung saang hayop nanggaling yun? Medyo awkward naman, di ba, kung itatanong ko pa yun sa ama ko, kasi common sense na lang. Ang unang pumasok sa isip ko noon ay baka siguro galing ito sa baboy o kung anumang hayop. Pero yun ang akala ko, hanggang sa may matuklasan ako isang araw. Bago ang lahat, ikukwento ko muna ang unang natuklasan ko, kung saan nila ginagamit yung mga lamang loob. Napapaisip na siguro kayo na baka ibinebenta nila yon sa palengke. Pero nagkakamali po kayo. Kasi yun ang kinakain ng mga trabahador doon at yung amo ko na din. Sila pala ang kumakain nun. Paano ko po natuklasan? Kasi meron silang kusina doon na sila lang ang nakakaalam at nakakapasok. Isang araw kasi may binalikan ako noon. Pagpasok ko ng walk-in freezer, may naabutan ako doong isang lalaki na nakasuot ng puting uniforme na parang uniforme ng mga kusinero. May dala din itong malaking kawali at doon niya nilagay yung mga lamang loob na kinuha niya sa walk-in freezer. Ang nakakapagtaka pa, hindi naman ako kinausap ng lalaki nung nakita niya ako. Basta, pagkakuha nito ng mga laman loob nun, tiningnan niya lang ako at naglakad palabas ng walk-in freezer. Ang weird, diba? Pero ang susunod kong ikukwento ay ang huling natuklasan ko na. Ito na rin ang huling kwento ko sa inyo. Ito na kasi yung nagpabaligtad ng sikmura ko. At paalala lang, maselan po ang susunod kong ikukwento. Kaya patnubay ng magulang ang kailangan. Hindi ko to malilimutan. Nung araw na yun, katulad ng dati, pagka-deliver ng mga lamang loob, hinuhugasan ko muna yon bago ko ilagay sa freezer. Pero nung araw na yun, marami silang dineliver na sa palagay ko magkakasya yung mga yon sa 10 batya. Hinuhugasan ko po yung mga laman loob doon mismo sa loob katabi ng walk-in freezer. Meron kasing lababo doon. Hinuhugasan ko yun sa stainless na batya. Kapag maraming dugo, minsan 3 beses ko yun hinuhugasan hanggang sa makita kong luminis yung tubig. Dito na po ako nabahala kasi hindi pa ako nangangalahati sa ginagawa ko. Bigla na lang akong may nakapangkakaibang bagay doon sa hinahalukay kong lamang loob sa batya. Pagkahipo ko nun, dali-dali kong hinanap yon kasi mahaba ito at matigas. Diba ang mga lamang loob ay malambot lang? Kaya nung nahawakan ko yon, nagtaka talaga ako. Nang mailabas ko yon, natumba talaga ako sa pagkakatayo. Naihagis ko pa nga yun pagkakita ko nun. Isa kasi yung braso ng isang tao. May kamay at daliri pa ito. Nang makita ko yun ay namumutla din ito dahil sa tagal na pagkakababad nito sa tubig. Para akong hihimatayin ng mga oras na yon. Ganun pala yung mga napapanood natin sa palabas. Nagpapanik ka pero hindi mo magawang makatakas. Pero sa totoong buhay nangyari ito. Dahil gusto ko pang mabuhay, hindi na ako gumawa ng ingay noon at sumigaw. Baka kasi ako na ang isunod nila, diba? Yan na po ang karanasan ko sa mga aswang. Natutunan ko na kailangan ko ding paniwalaan ang kutob ko sa sarili. Dahil sa kagustuhan kong kumita ng pera ay lahat gagawin ko kahit delikado. Ang sabi nga nila, kikitain pa ang pera, pero ang buhay hindi na. Noon kasi nagtataka na ako sa mga lamang loob na hinuhugasan ko noon. Kasi yung mga bituka at atay noon ay maliit para sa isang baboy.
Nakakita naman na kasi ako ng lamang loob ng baboy, kaya alam ko na ang itsura nun. Sabi ko nga, kailangan kong kumita ng pera nun, kaya hindi na ako nag-iisip ng masama. Sana po ay nag-enjoy kayo sa hantog kong kwento. At salamat din sa inyo Sir JD kung maibahagi mo to sa channel mo. Hanggang dito na lang po. Hello po sa lahat ng mga nakikinig. Magbabahagi po sana ako ng kwento tungkol sa mga aswang. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Angel. Ang ibabahagi kong kwento ay yung nangyari sa pamilya namin. Ilang taon na rin ang lumipas. Meron kasing naging unang pamilya ang nanay ko bago kami. Nagkaroon siya noon ng asawa at isang anak noong tumira siya sa Masbate. Pero ikukwento ko muna po kung paano niya nakilala yung una niyang asawa. Ang sabi kasi ng nanay ko, meron daw siyang natuklasan noon sa una niyang asawa. Noong naisilang niya daw ang unang anak nila. Naniniwala po ba kayo sa mga aswang? Kung hindi po, ganun din daw ang nanay ko hanggang sa mangyari sa kanya ito. Marami ang nagsasabi na maganda daw ang nanay ko noong kabataan niya. Naniniwala naman ako doon kasi noong nakita ko po yung mga litrato niya noong dalaga pa siya, pwede po siyang maging artista. Laking probinsya ang nanay ko. Pero hindi mo aakalaing lumaki siya sa simpleng buhay dahil sa itsura niya. Bukod kasi sa balingkinitan niyang katawan, napakaputi din ang balat niya na parang hindi nadampian ng sikat ng araw. Ang sabi ng lola ko, marami daw nanligaw sa kanya noon. Uso pa po noon ang panliligaw na yung nagpupunta yung lalaki sa mismong bahay ng babae. Marami daw ang nanligaw sa nanay ko, pero ni isa sa mga yun, wala daw siyang sinagot. Hanggang sa isang araw, may pinakilala po siyang lalaki noong dinala niya ito sa bahay nila. Pero hindi alam ng mga magulang niya noon na nagdadalang tao na pala siya. Natatakot kasi siya noong magsabi sa mga magulang niya, kasi po 19 anyos pa lang siya noon. Ang nakakaalam lang yung pinaka-close na sa mga kapatid niya, si Ate Alice. Nakilala niya daw yung lalaki sa trabaho. Amo niya daw yun. May negosyo itong hardware store na noon namamasukan doon ng nanay ko bilang isang kahera. Hanggang sa lumipas ang panahon, lumitaw ang sikreto na pinakatatago-tago niya sa mga magulang niya. Nabuntis siya. Lumalaki na kasi yung tiyan niya. Dahil sa takot ng nanay ko, nagpasya yung asawa niyang iuwi siya sa probinsya nila sa Masbate. Doon daw kasi mas maaalagaan niya ng mabuti yung nanay ko. Kasi may kaya naman sa buhay yung napangasawa niya. Natupad naman yung pangako na yon. Maayos siyang nagbuntis. May nag-aalaga sa kanyang kasambahay na halos wala na siyang kailangan gawin. Hindi na siya naglalaba, naglilinis, pati nga sa pagkain, binibigyan na lang siya. Ang ginagawa na lang niya ay magpahinga ng magpahinga. Akala ni nanay, nakatagpo na siya ng perpektong lalaki na magmamahal sa kanya. Sabi nga nila, wala namang perpektong tao. Pero paano kung iba ang kamalian na napapansin niya noon sa pagkatao ng asawa niya? Mabait naman yung asawa niya. Walang bisyo at mapagmahal sa pamilya. Pero may nangyari noon na nagbigay sa kanya ng pangamba. Para paghinalaang iba ang asawa niya sa pangkaraniwang tao na nakilala niya.
Nakatira sila noon sa bahay ng mga magulang ng asawa niya. Pero ni minsan hindi daw niya nakasama ng matagal ang mga ito. May edad na rin ang mga magulang ng asawa niya. Yung tatay niya naka-wheelchair na. Sa pagkain din, hindi niya ito nakakasabay. Iba daw po kasi yung pagkain nila sa kinakain ni nanay. Napaisip si nanay noon na baka dahil lang yon sa edad nila kaya marami ng bawal sa kanila. Pero yung asawa din niya, ganun din daw. Hindi rin ito kumakain sa mga nakasanayan nating pagkain. Noong tumira sila sa Masbate, doon niya nakilala ng lubusan ng asawa niya. Hindi lang tungkol sa pagkain ang bumabagabag sa isip niya. Pati noong minsang may nangyari noong nakasama niya ito. Wala sila noong lalaking kasambahay. Kaya kapag may mabibigat na bubuhatin o gawain, yung asawa niya yung laging gumagawa. Nasira daw kasi noon yung cabinet na pinaglalagyan ng damit ni nanay. Natuklap daw yung takip nito sa ilalim. Kaya kapag kumukuha siya ng mga damit, natatalisod daw yung daliri niya sa paa. Nagsabi siya noon sa asawa niya. Ang sabi naman nito, bumili na lang daw sila ng bago. Pero tinanggihan yun ni nanay kasi ayos pa naman daw yung cabinet. Gawin na lang daw niya yon kaysa gumastos pa sila sa bago. Hindi naman malaki yung sira nun. Kailangan lang daw pakuin yun para bumalik sa dati. May sinabi noon sa kanya ang asawa niya. Natawa siya noong sinabi sa kanya yun. Kasi daw hindi daw siya magaling magkumpuni ng mga gamit. Kaya yung pagpako niya sa cabinet, puro paling daw yung mga pako nun. At may nakausli pa nga. Hindi kasi lumaki sa mabibigat na gawain yung asawa niya. Lumaki kasi sila na binibigay na lang ang gusto nila at hindi na pinaghihirapan. Dahil nga doon, aksidenteng napukpok ng martilyo ang daliri niya. Na agad namang nagsanhi ng malaking sugat at pamumuo ng dugo sa kuko nito. Pero ang pinagtataka ni nanay, parang hindi daw ito namilipit sa sakit nang mangyari yon. Hindi nga ito nagulat o nabigla sa nangyari. Siya pa nga daw yung mas nasaktan na makita niya yon. Hindi nga niya napansin na napukpok na pala siya ng daliri niya. Hanggang sa mapansin na lang nila na may tumutulong dugo na sa sahig. Binendahan niya ni nanay para tumigil ang pagdurugo. Sobrang laki daw kasi ng sugat at parang matutuklap na ang kuko nito. Inding-hindi daw makakalimutan ito ni nanay. Kasi daw, kinabukasan, nang tingnan niya ulit ang sugat nito, himala daw na gumaling na yon at parang walang nangyari. As in parang hindi siya nasugatan. Wala din daw itong peklat o bakas ng nasugatan siya. Para hindi naman masyadong maghinala sa kanya yung asawa niya, hindi na daw siya nagtanong pa dito. Pero may nangyari ulit, naniniwala siyang hindi lang siya basta nangihinala lang. Meron talagang bumabalot sa pagkatao ng lalaking napangasawa niya at sa pamilya nito. Ilang araw na noong hirap sa pagtulog si nanay. Noon kasi kapag natutulog siya sa tanghali, sa gabi, hindi na siya makatulog. Ang ginagawa niya, pinipilit niya daw matulog. Ipipikit niya lang ang mata niya hanggang sa hindi niya mamalayan na nakatulog na pala siya. Pero may isang gabi daw na nagpasya siyang pumunta ng kusina para magtimpla ng kape. Alas 4 na daw kasi ng madaling araw noon kaya hindi na siya natulog. Nandun siya noon sa lababo at bubuksan pa lang ilaw nang makarinig siya ng ingay na parang ngumungoy ang aso.
Yung parang kumakain. May kasama pa daw yung usal na parang gigil na gigil ito sa kinakain niya. Sumilip siya sa bintana noon. At hindi siya nagkamali. Isa nga daw po yung aso. Pero inaninag niya ng mabuti yung kinakain nito. Malaki daw kasi yun at may nakalabas na mga buto. Binuksan niya yung ilaw pero natakot ang aso nang lumabas ang liwanag sa bintana. Agad itong nagtago sa mga damuhan at puno. Habang nakatingin siya sa kinakain ng aso kanina, ganun na lang ang gulat niya nang may lumabas doon sa pinagtataguan ng aso kanina. Yun ang tatay ng asawa niya. Nakakalakad ito ng maayos at naliligo sa dugo. Kung naaalala niyo po, naka-wheelchair na po yung tatay ng asawa niya kasi sa katandaan nito. Pero noong gabing nakita niya yun, himalang nakakalakad na ito ng maayos. Ayaw magpadala ni nanay sa takot. Nilalakasan niya kasi ang loob niya para sa anak niyang ipinagbubuntis. Pero may hangganan din ang lahat. Hindi ka mapapayapa kung marami kang kinikimkim sa sarili. Gusto niya na kasing malaman kung ano ang totoo. Kinausap niya noon ang asawa niya. Ang sabi niya, hindi daw siya matatakot kapag nagsabi siya ng totoo kung ano ang tunay nilang pagkatao. Nagtapat sa kanya noon ang asawa niya. Ang sabi nito, may lahi daw silang aswang. Noong naisilang ni nanay ang anak nila, naging ganun din ito katulad sa pamilya ng asawa niya. Tinatablan din ng anak niya ng mga pangontra sa aswang. Nung lumaki na ito at nagkaisip, nagpasya si nanay na umuwi na sa probinsya nila para turuan yung anak nila kung paano maging isang aswang at kung paano gamitin yon. Gusto kasi nilang mabuhay ng normal si nanay. Tsaka hindi rin ligtas kung isasama niya ito sa probinsya nila. Ang susunod ko pong ikukwento ay yung karanasan ko na. Binibisita kasi siya noon ng anak niya dito sa amin. At yung ikukwento ko ay yung nagpaniwala sa akin na totoo ang mga sinasabi sa akin ni nanay na may lahing aswang ang kapatid ko sa labas. Ang sabi ni nanay, hindi daw sila yung mga aswang na kumakain ng tao. Mababait daw sila. Kaya hindi ako natakot noon sa kapatid ko. Noong unang beses kong nakilala siya. Kasi kung delikado sila, edi sana wala na rin si nanay. Hindi ko makakalimutan yon. Yung unang beses na nagpunta dito sa amin yung kapatid ko. Matanda po siya sa akin ng 10 taon. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Kiko. Normal naman po siyang tao. Hindi mo iisipin na may lahi siyang aswang. Pero iba yung pamumuhay niya sa amin. 2 araw siya noong nanatili sa amin. Dahil maliit lang ang bahay namin, nagtabi kami noon sa isang kwarto. Dito ko na po nasaksihan yung tunay na pagkatao niya. Dahil bisita siya noon, sinabihan ko siya na sa papag siya matulog. Ako na lang ang mahihiga sa sahig. Pero hindi siya pumayag kasi daw babae ako. Nag-usap kami nung gabing yon. Kwento niya sa akin na wala daw siyang sinakyan papunta sa amin. Dahil bata pa ako noon, ginagawa niyang pabiro yung mga sinasabi niya. Para siguro hindi ako matakot sa kanya. Ang sabi niya, naglakad lang daw siya papunta sa amin. Ang sabi ko naman, hindi ba siya napagod kasi ang layo nila? Pero ang sabi niya, mas mabilis daw kasi siyang maglakad kaysa sa ibang tao. At kaya rin daw niyang makalipad.
Siguro kung may isip na ako noon, medyo matatakot ako ng konti sa kwento niya. Pero kapag bata ka kasi, namamanghalang tayo sa lahat ng mga sinasabi sa atin. Lumipas ang ilang oras, hindi ko alam, nakatulog na pala ako. Nalaman ko lang yun nang magising ako sa madaling araw. Wala nang ilaw nun, pero naaaninag ko pa rin ng maayos ang buong paligid. Kasi maliwanag po yung buwan. Nung nagising ako, ang unang hinanap ko si Kuya Kiko. Dahil nasa papag nga ako nun, sinilip ko po siya sa ibaba. Pero wala na siya doon sa higaan niya kanina. Inisip ko noon, baka lumipat siya doon sa nanay ko o baka nagbanyo. Hanggang sa mahagip ng mga mata ko na may gumagalaw na kung anong bagay doon sa gilid ng kwarto, sa tabi ng pintuan. Noong una, ayoko pang tingnan yun. Kasi natatakot ako. Madilim na kasi sa part na yon. Pero nararamdaman kong merong bagay na nandun. Naglakas loob akong tingnan yun. Nang makita kong aso yun, sumigaw talaga ako ng malakas. Wala naman kasi kaming aso. Lalo na yung aso na yun, napakalaki at itim na itim ang balahibo. Maya-maya lang, pumasok ang nanay ko. Noong tinuro ko kung nasaan yung aso, himalang nawala yon at biglang sumulpot si Kuya Kiko. Niyakap ako ni Kuya Kiko. Naghingi siya ng pasensya sa akin. Pero sinabi ko sa kanya na hindi ako sa kanya natakot, kundi doon sa itim na aso. Ang sabi niya, siya daw yung aso. May kakayahan daw kasing mag-ibang anyong hayop ang mga aswang. Diyan ko po napatunayan na totoo ang mga aswang. Alam kong hindi ako papabayaan ni Kuya Kiko. Ang sabi niya sa akin, kung sino ang mang-away sa akin, sabihin ko lang daw sa kanya at siya na ang bahala. Para naman po sa mga nagtatanong kung paano nagkaroon ulit ng pamilya si nanay, hindi na po niya kasi nakita ulit yung asawa niya na tatay ni Kuya Kiko. Palipat-lipat na daw kasi sila ng lugar nun. Pero binibisita pa rin kami ni Kuya Kiko. Sa kasalukuyan, 4 na kaming magkakapatid. At ako po ang panganay. Salamat po sa lahat ng nakinig ng kwento ko. Sabi nga nila, hindi na dapat binabahagi sa ibang tao yung sikreto ng pamilya nyo. Umugot talaga ako ng lakas ng loob para ibahagi ito sa inyo. Salamat po muli. Hanggang dito na lang po. Mapagpalang araw sa lahat ng mga tagapakinig. Magbabahagi po ako ng karanasan ko sa mga aswang. Tawagin niyo na lang ako Sir JD sa pangalang Mia. Bago ang lahat, nakatira po ako sa Bulacan at nangyari ang karanasan ko sa probinsya ng Visayas na hindi ko na lamang po babanggitin kung saang probinsya yon. Ikukwento ko muna po kung paano ako napadpad doon. Nagsimula po ang lahat ng makapangasawa ang ate ko sa probinsyang yon. Pero nagkakilala po sila dito sa Bulacan. Katrabaho niya po. Noong tumira doon ang ate ko, marami siyang naikwento tungkol sa mga aswang. Pero mas lalo akong natakot doon sa kwento niya na naranasan niya mismo. Nangyari daw yun noong ipinagbubuntis niya ang unang anak niya. Nabuntis po siya noong nandun na sila ng asawa niya. Noong tumira doon ang ate ko, hindi daw nabanggit sa kanya ng asawa niya ang tungkol sa mga aswang. Siguro para hindi siya matakot. Pero merong mga senyalis noon na ginagawa nila para makaiwas sa mga aswang. Katulad noong nabuntis ang ate ko,
hindi na siya pinalalabas ng bahay pagsapit ng 5:00 ng hapon. Tapos yung asawa niya noon, nagbubudbud din daw ng asin sa bakuran nila, palibot sa kanilang bahay. Pagka daw naaapakan nyo no natatabunan ng lupa, nagbubudbud ulit yung asawa niya ng asin para daw mapanatili yon at para mapanatili din ang proteksyon. Nalaman na lang ng ate ko na may aswang sa lugar nila noong nakilala niya yung kapitbahay nila na isa ring buntis. May naikwento kasi sa kanya ito na nangyari daw sa pamilya nila. Namatay na kasi yung panganay niyang kapatid na lalaki dahil daw sa mga aswang. Ang sabi niya, natagpuan na lang daw nila ito isang araw na wala ng buhay at palutang-lutang sa ilog. Noong nakita daw nila ito, wala na daw ang kanang braso at kanang tenga nito. At ang mas malala pa, wala na din daw itong lamang loob. Huli na nilang nalaman na wala na itong lamang loob nung naiahon na siya. Kasi daw nakatalikod daw itong lumulutang sa ilog noon. Wala naman daw itong nakaaway o kaaway. Ang hinala nila, aswang daw ang may gawa nun. Kasi may nangyari din sa lugar nila noon na katulad na nangyari sa kapatid niya. Ang mga biktima daw kasi ay wala ng laman loob kapag natatagpuan nila ito. Bago daw siya mawala, may kinatay daw itong itim na aso noon. Nakita daw niya kasi itong kinakain yung mga sisiw at yung alaga nilang aso sa bukid. Ang sabi niya, nakita niya daw mismo na kinakain ng itim na aso yon. Pero nung huli, nagtapat siya na hinala lang niya yung aso yung may sala. Kasi nakita niya itong tinitiktikan daw yung kubo niya noon. Ang ginamit niya daw para mapatay yung aso ay yung gamit niyang panas sa ibon. Galing kasi siya noon ng bundok para kumuha ng kahoy ng kawayan kasi daw gumagawa siya noon ng kulungan. Nang mapansin niya ang itim na aso na nakasilip sa kubo niya, yung parang sinisilip daw kung ano yung nasa loob nun. 2 araw pa lang kasi ang nakakalipas nang makita niya yung patay niyang aso at mga sisiw. Kaya hinala niya yung asong nakita niya noon ng may gawa nun. Kaya hindi na siya nagdalawang isip at dala na rin ang galit. Pinana niya yung aso at tinamaan daw ito. Nagwala pa daw yung aso hanggang sa mawala na ito ng buhay. Hindi niya nilibing yung aso. Tinapon niya daw ito sa talahiban. Hanggang isang araw, sinilip niya daw ulit yun. Pero hindi na niya nakita ito. Yun daw ang nangyari. Pero merong napabalita noon na namatay daw ang anak ng isa sa mga kababaryo nila. Ang pamilyang yon ay kilala sa pagbebenta ng mga gulay. Walang nakapagsabi kung ano ang kinamatay ng anak nila. Hindi daw kasi binurol yon. Nilibing daw nila agad. Pero ang sabi ng pamilyang yon, sakit daw ang ikinamatay ng anak nila. 1 buwan matapos mapabalita yun, nawala muna yung kapatid niya ng 1 linggo. Hanggang sa natagpuan na nga nila itong palutang-lutang sa ilog. Wala silang maituro kung sino ang mga aswang sa lugar nila. Kung titignan mo kasi normal naman ang lahat. Ang sabi nga nila, ang kaaway daw ay laging nakatago at umaatake kapag nakahanap ng pagkakataon. Ganon daw sa lugar nila, kaya hindi ka dapat magpakita ng kahinaan at laging buksan ang isip. Ang susunod ko pong ikukwento ay yung naranasan na ng kapatid ko. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Jen.
Matanda siya sa akin ng 10 taon. Nang mangyari to, nasa edad 17 pa lang ako. 5 buwan na siyang buntis nito. May sarili silang bahay sa probinsya ng asawa niya. Ang bahay na yon ay katas ng pagtatrabaho nila noon sa Bulacan. Bago mangyari yung naranasan niya sa mga aswang, ang una niyang naranasan noon ang presensya ng mga ito. Ang sabi nila, ang mga buntis daw ay lapitin ng mga aswang. Kapag daw buntis ka at nakakarinig ka ng huni ng mga hayop, may aswang daw na tumitik-tik sa'yo. Ganyan ang naranasan ng kapatid ko. Nangyari daw yun nung umalis yung asawa niya para kumuha ng panggatong. Ng mga araw na yun, naglalaba siya sa poso, doon sa likod ng bahay nila. Yung likod ng bahay nila, puro sukal na doon. Kapag dumiretso ka doon, puro puno at mga talahib na. Nagbabanlaw na siya noon. Nang maya-maya lang, nakarinig daw siya ng usal ng isang baboy. Hindi niya daw mawari kung saan daw nanggagaling yon, kasi sa iba't ibang direksyon niya naririnig yun. Parang hindi lang isang baboy yun, kundi nakapalibot yun na parang iniikutan siya. Natakot siya nun kasi wala naman silang alagang baboy. Kahit hindi pa siya tapos sa ginagawa niya, iniwan niya yung nilalaban niya at pumasok na siya sa loob ng bahay. Sinara niya yung mga pintuan at bintana nila. Pagkatapos nakatayo siya noon at pinapakiramdaman yung paligid sa labas. Para daw kasing may nagmamasid sa kanya. Maya-maya lang nakarinig naman siya ng ingay sa bubungan. Yung parang tinutuka ng ibon yung bubong nila. Ganun daw yung naririnig niya. Pero sunod-sunod daw na tuka yun na parang gustong butasin yung bubong. Kumuha noon ng walis tambo yung ate ko para ipambatos sa bubong. Wala na kasi siyang naisip na pambato at yung walis ang una niyang nakita. Hinagis niya sa bubong yung walis na sa sobrang lakas ng kalabog nun ay parang mabubutas yung bubong sa lakas ng paghagis niya. Pero maya-maya lang, bumalik ulit yung ingay ng tuka ng ibon sa bubong na parang hindi ito nabahala sa ginawa niya kanina. Dito na po natakot yung ate ko. Sabi niya, nagtago siya noon sa ilalim ng papag nila sa kwarto at nagdadasal habang umiiyak. Maya-maya lang, narinig niya na noon ang asawa niya na naglalakad sa labas. Doon na narinig ni ate yung mga hayop na naririnig niya sa labas kanina na nagpulasan at tumakbo. Alam mo yung mga aso na tumakbo kapag tinaboy mo sila. Ganun daw yung narinig niya. Yan po ang unang karanasan ng ate ko. Ang sumunod na naranasan niya ay totoong aswang na. Nangyari ito 2 buwan makalipas noong nangyari sa kanya yung unang karanasan niya. Buntis pa rin siya nito, pero malaki na ang tiyan niya at hirap na sa paglalakad. Sa lugar nila, uso daw yung mga naglalako sa mga bahay-bahay. Ang mga tinitinda nila, yung mga pangkaraniwang hanap buhay nila doon, tulad ng gulay, isda at saging. Hindi naman mahilig bumili yung kapatid ko doon kasi may stock sila lagi ng pagkain. Bumibili lang siya doon kapag emergency na o yung tinatamad silang mamalengke. Pero may isang namumukad tangi na nag-alok sa kanya noon. Isa daw itong matandang babae na sa palagay niya ay nasa 70 anyos na. Ang tinitinda kasi nito ay mga kurtina. Mahilig sa gamit sa bahay si ate kaya noong binentahan siya ng kurtina, nagka-interesado talaga siyang tignan yun. Pero may sinabi sa kanya noon ng asawa niya
na lagi niyang dalin yung binigay niyang botelya na may laman na langis. Kapag daw kasi kumulo yun, may malapit daw na aswang. Hindi pa siya nakakalabas ng pinto. Gumalaw daw yung botelya niya na nakalagay sa bulsa ng duster niya. At nang kunin niya daw yun, kumukulo daw ito na parang pinapakuluan sa takuri. Panigurado, aswang daw yung tindera ng kortina. At nalaman nila na dayo din daw ang matandang babae sa lugar nila. Ganyan daw ang mga aswang. Hindi mo aakalain na may masama silang balak sa'yo dahil nagtatago sila sa matamis ng ngiti at mabait na ugali. May halintulad din po dyan ang karanasan ko sa mga aswang at yan na po ang huling ikukwento ko sa inyo. Nangyari po ito noong kinasal ang ate ko noong nagpunta kami sa probinsya nila kasama ang nanay at tatay ko. Naiwan ako noon sa probinsya nila. Parang bakasyon na rin kumbaga. Kung tama ako, nagtagal ako doon ng 3 buwan. Isa pa sa dahilan kung bakit ako nandun, para may kasama ang ate ko. Madalas kasi hindi na uwi ang asawa niya dahil nagkaroon ito ng trabaho sa ibang lugar ng 3 buwan din. Dito na po ikunento sa akin ng kapatid ko ang tungkol sa mga aswang. Siyempre hindi pa ako naniniwala nun. Kumbaga, to see is to believe. Hanggang sa mangyari sa akin ito. Para naman makatulong ako sa bahay nila, tumutulong din ako sa gawaing bahay. Pero ang isa sa paborito ko noon, ang pamamalengke. Pagpunta kasi sa palengke nila meron kang madadaan ng mga tourist attraction. May dagat at mga bundok na talaga namang nakakamangha. Naaalala ko noon pag uuwi ako galing palengke, nagpupunta po ako ng dagat para mag-unwind at kung minsan para mapag-isa. Inaagahan ko ang pamamalengke para makapunta doon. Napakaganda ng probinsyang yon. Hindi mo talaga iisipin na may bumabalot na kwento doon tungkol sa mga aswang. Isang araw inutusan ako ng kapatid ko na mamalengke. Pero noong araw na yon, para may iba naman, mag-uulam kami ng baboy. Hindi na ako nagpunta noon sa pinupuntahan kong dagat. Kasi marami kaming gagawin nung araw na yon at tanghali na rin hindi pa rin kami kumakain. So ayun na nga. May pumukaw noon ng pansin ko pagdating ko ng palengke. Isa yung tindahan ng mga karne. Hindi ko na matandaan kung ilang beses na ako nagpunta doon. Pero ngayon ko lang nakita yung tindahan ng mga karne na yon. Makukuha talaga ang atensyon mo. Kasi mamula-mula at sariwang-sariwa talaga yung mga tinitinda nilang karne. Pero ang pinagtataka ko, sa dami ng dumadaan na tao sa palengke sa araw na yon, ni isa walang bumibili sa kanila. Tumingin muna ako nun. Pero nung nandun na ako sa tindahan, wala akong naabutang bantay. Kaya ang ginawa ko, nagtawag ako. Maya-maya lang lumabas din yung nagtitinda. Ang sabi ko, bibili ako. Pero nagsabi itong magsasara na daw sila. May pupuntahan daw kasi sila. Kaya maaga silang magsasara. Pagkasabi niya nun, umalis na po ako. Pero nung medyo makalayo na ako, tinawag ulit ako nung ali. Pinababalik niya ako. Yung tindera noon kung i-describe ko siya, siguro nasa 50 pataas pa lang ito. Matangkad at balingkinita ng katawan. At saka maaaliw ka talaga kapag nakausap mo siya. Ang sabi niya,
bibigyan niya daw ako ng libreng karne. Kasi daw yung iba doon hindi na nila ibebenta sa susunod. Kasi aalis nga sila. Baka daw masira lang yun. Sino ba naman ang ayaw sa libre, di ba? Kahit na nahihiya ako, hindi ko na tinanggihan yun. Lalo na isang buong plastic yung binigay niya sa aking karne na sa sobrang dami nun, triniple niya pa yung supot. Pagka-uwi ko, hindi pa ako nakakapasok ng pinto. Sinalubong na ako ni ate. Kinuha niya yung dala kong karne. Ang sabi niya, malayo pa lang daw ako. Kumukulo na yung langis na nasa bulsa niya. Ang sabi niya, itapon ko daw yung karne. Kasi daw, galing daw yun sa mga aswang. Hindi na ako nagsalita nun at kumontra. Hanggang sa ipakita niya sa akin na totoo ang sinasabi niya. Pinatakan niya ng kalamansi yung isa sa mga karne at laking gulat ko nang mag-iba ang itsura nun. Bukod sa mabaho ang umalingasaw sa karne, nagkaroon din ito ng mga buhok at nangitim ito na parang nabubulok. Tulad nga ng sabi ko, ang mga aswang ay magaling magkunwari. Kahit normal na tao din naman, kapag may masamang balak sila sa'yo. Ang sabi ng ate ko kapag nakain ko daw yun, masusundan nila ako at ang masama pa, baka maipasa nila sa akin ang lahi nila. Yan na po ang naging karanasan ko. Sana po ay nag-enjoy kayo sa handog kong kwento. Maraming salamat po sa pakikinig at salamat din sa iyo Sir GD kung maibahagi mo to sa channel mo. Hanggang dito na lamang po.